Bukod sa gun ban at liquor ban, posible na rin daw magpatupad ang COMELEC ng money ban sa darating na barangay at SK elections. Sa pamamagitan daw nito, mapipigilan ang vote buying. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Para mapigilan ang vote buying o ang pagbili ng boto sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections, may bagong paraang naiisip ang COMELEC. Yan ang pagpapatupad ang tinatawag na money ban. Sa ilalim nito, ipagbabawal ang pagdadala at pagbiyahe ng perang lagpas sa kalahating milyong piso ang halaga 5 araw bago ang eleksyon. Hindi po natin pipigilan ang pag-withdraw ng mahigit 500,000. Ang ating pong ipoprohibit at ipapanish ay yung magpagdadala ng 500,000, lalo na pag pumasok yung period ng kampanya. Ayon sa COMELEC, karaniwang bumabaha ng pera ilang araw bago ang botohan. Saan ka naman nakakita? May dala kang kalahating milyon isang araw bago mag-eleksyon, pagkatapos hindi ka treasurer, hindi ka negosyante, ano ka, tagapamili ng boto. Sakaling aprobahan ng COMELEC on bank ang money ban, ang Philippine National Police ang aatasang magbantay sa mga checkpoint. Bukod sa hindi lisensyadong baril, illegal na droga at iba pang mga kontrabando, isasama na rin sa inspeksyon ang mga limpak-limpak na pera. Pero tiniyak ng PNP na gagawin ng mga checkpoint sa tamang paraan. Ang ating mga kapulisan ay mag-i-inspect ng mga sasakyan sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa loob ng sasakyan, pinagbabawal yung pagsasaliksik at yung paghalughog. Paglilinaw ng COMELEC, exempted sa money ban ang mga trabahong nangangailangan talagang magbiyahe ng malaking halaga ng pera. Kabilang dyan ang mga kahera, mga nagpapasweldo at mga negosyante. Para matiyak na walang mangyayaring pang-aabuso, balak ng PNP na pasuotin ng body cameras ang mga pulis na tatao sa mga checkpoint. Ang body-worn camera ay hindi lamang proteksyon ng mga mamamayan na laban sa mga pulis na gumagawa ng katiwalian, kundi ito'y proteksyon din ng mga matitinong pulis laban naman dun sa mga harassment cases na ipinafile naman ng ibang mga tao. Pero paano yung mga online idadaan ang illegal na transaksyon sa eleksyon, lalo na ngayong uso na ang mga e-wallet? Sabi ng COMELEC, nakikipag-ugnayan na sila sa Bangko Sentral ng Pilipinas upang maisaayos ang mekanismo sa pagsilip sa mga kahina-hinalang pagpapadala ng pera online. Patalaw kasi ang pagbili ng boto, pwede nang gawing high-tech at moderno. Halimbawa, 20 tao ang pinadalhan mo. First time kang nagpadala. Pagkatapos 2,000 pa, walang butal man lang. You will be presumed to be engaged in vote buying. Bukod sa online vote buying, sisilipin din daw ng COMELEC ang iba pang mga aktibidad sa internet ng mga kandidato. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.